Ngayon po'y dumako tayo sa ating kalatas ngayong araw na ito. At medyo bago po yung tipo nito and hopefully mas madaling basahin. Tama po ba? Mas madali po bang basahin o mas maliliit na to? Maganda yung dati, malaldi. Mas maganda ba yung dati? Opo. Mas malalaki po dapat. Pag bold po kasi mahal na LD, nagdidikit-dikit. Nagdidikit-dikit. Pagka naka-regular font lang po, medyo hiwalay siya, mas visible. Yun. Although yung bold, pagka nag-ano kasi parang nagkakaroon po ng shadow. Pagka yung impact, pagka yung parang bold. Tama po ba? Yes po. So dito, mas maganda yung thin siya, yung regular font. Because mas madali pong nababasa. Mas readable. Ito ngayong pinakita ko sa inyo, mas okay ba yan? Di ba? Sa akin po okay. Ha? Okay naman po, maliwanag. O po pwedeng ganito yung ating magiging itsura ngayon. Let me just arrange it one more time. Kagaya ng mga nauna. At nang sa ganon, makita po natin ang pagkakaiba. Importante po kasi para sa ating lahat na nababasa natin at naintindihan natin as we go through. Hindi po ba? O now, is there any difference? Tingnan po natin. Between this at yung kanina, o manhin po ha. Ito, mas nababasa na ba to? Opo, malaldi. Para sa akin. Alright, okay. Nababasa po mahal na LD, pero pagka merong eye problem, dikit-dikit ang dating niya. Siguro malaldi sa mga color blind. Hindi naman po sa color blind. Pagka po wala kang eyeglasses, like pag ako po, hindi ko gustong gumamit ng eyeglasses. So, mas gusto ko hanggat kaya ng mata ko. Pag ganito po kasi, medyo po siya. Okay. In favor, ngayong itong ginagamit natin, taas po ang kamay. Yung luma, malaldi? Hindi, itong yun. Itong bago. Itong ginagamit. Hindi, yung lumang estilo. Mas payag ba kayo doon? Opo. Itong maliliit lang siya, okay ba kayo doon? Isa, dalawa, tatlo. Sorry po ha. Merong 5. Okay po? Sige. Ang resulta ng boto ay nanalo ito. Naman Sige po. So, dito na po muna tayo in the meantime. Maraming salamat po. Ang paksa po natin ngayong ika-5 ng Nobyembre taong 2023 sa ating pong pagtitipon sa papuri, pagsamba at pasalamat. Si Maria sa Luma at Bagong Tipan ng Biblia. At lagi po nating sinasabi, salamat sa Diyos sa ngalan niyang Jesus. Amen? Amen. Isang balitang dinadaan-daan lang sa palihim na bulong-bulungan nung ilang linggo na nakakaraan ay totoo at kinukumpirmang totoo pala. Ano yun? May mga pagkilos pala, mga kadugo, mga kapatid, upang patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Nabalitaan niyo na ba yun? Ngayon pa lang. Bago yan. Bago siya? Talaga Fresh na fresh. Fresh na fresh. Isang balitang dinadaan-daan lang sa palihim na bulong-bulungan kasi dati po kailangang hash-hash. Kailangang hash-hash kasi parang nakakatakot banggitin. Di ba? Pero, kumpirmado po pala. May mga pagkilos upang patalsikin ng Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Ba't nagkaganon? Ang pagpapatalsik kay Marcos ay inilahad mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner sa kanyang talumpati noong ika-3 ng Nobyembre taong 2023 sa Zamboanga City sa paglilipat ng liderato ng AFP Western Mindanao Command.
Take note of that. Official po ang kumpirmasyon galing mismo sa AFP Chief of Staff. Ano sinabi ng AFP Chief of Staff? Ayon kay Browner, ang plano laban kay Marcos ay isinusulong ng mga retiradong AFP officers. Sinabi ng General Browner, kinausap niya ang ilan sa mga opisyalis na ito at kinumpirma nilang nananawagan sila ng kudeta laban kay Bongbong. Matindi po siya. Matinding-matindi po itong sitwasyong ito. At I'm sorry you cannot see this kung nakatingin lang po kayo sa Zoom, but let me put this on screen. Ito po yung katotohanan. Diyan po, nakalarawan sa ating StreamYard, sa ating Facebook, at sa ating YouTube. Ang pagpapahayag ni General Romeo Browner Jr. Yan po yung nakalitrato po siya dyan. Malaking-malaki ang kanyang litrato. At inihahayag niya, sabi niya, marami na tayong naririnig ngayon na mga masasabi nating mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasaad na dapat ay magkaroon din ng kudeta. Matindi po siya. Matindi po siya. Ayon naman dito po sa isa pang balita na Inquirer.net, ngayong umaga lamang po ito, Nobyembre 5, AFP chief warns troops versus joining destabilization. Wow. Sa Rappler, AFP chief Browner warns coup plotters not to recruit active soldiers. Matindi po yun, mga minamahal na mga kadugo. Matindi po yun, mga minamahal na mga kapatid. Mukhang mahaharap na naman ang Pilipinas sa isa na namang agawan ng kapangyarihan sa Malacanang. Sinabi ni General Browner, kinausap niya ang ilan sa mga opisyales na nagsusulong ng plano laban kay Marcos. At sa kanilang paghaharap sa AFP Chief of Staff, kinumpirma ng mga retiradong military officers na nanawagan nga sila ng kudeta laban kay Bongbong. Kung magkakataon, ikalawa si Bongbong na naging Pangulong Marcos ang maaalis sa pwesto habang siya nakaupo. Batay mismo sa pagkilos ng mga opisyales ng militar. Ang ama niya, si Pangulong Ferdinand Marcos ang nauna. Sa inyo pong mga wala dito sa StreamYard sa Facebook, I am showing yung headline ng Inquirer noong February 26, 1986. Ang headline, lumabas po siya 1:14 ng hapon, February 24, 2011. Ang sabi niya, it's all over, Marcos flees. Tapos na. Sa wakas, tumakbo na si Marcos. Yan po yung naunang pag-aaklas ng mga military officers sa pangunguna ng Revolusyonaryong Alyansang Makabayan, RAM, laban sa naunang President Ferdinand Marcos Sr. At mukhang mauulit nga po ito na naman sa ating sariling kapanahunan. Sa ngayon, tila walang malinaw sa isyong ito ng kudeta versus Bongbong. Wala kasing sinabi si General Browner kung napatigil niya ang mga retiradong military officers sa kanilang plano laban sa Pangulo nung kausapin niya ang mga ito. Ang ibig sabihin, nagpapatuloy ang planong pabagsakin si Bongbong. At ito po ay nakakalungkot. Hindi na lamang para sa pamilya Marcos dahil lumilitaw na yun na din ang pagpapatalsik sa kanila sa palasyo, ang kanilang kapalaran.
Pero higit pa doon, mga mahal na kadugo at mga kapatid, nakakalungkot lalo ito sa pananaw ng mga tunay at tapat na Kristiyanong Pilipino. And that is the connecting story here. Hindi po tayo tumutungo sa ito ang balita o sa editorial, kundi ang tinutungo natin ay ang paghahayag ng kalatas ng mahal na LD kaugnay ng Birheng Maria. Higit pa sa mga kalungkutan ng Marcos family, nakakalungkot lalo ito, ang mga kaganapang ito ng pagsusulong ng kudeta laban sa ikalawang Pangulong Marcos sa pananaw ng mga tunay at tapat na Kristiyanong Pilipino. Kasi naman, hindi maiiwasang isipin ng mga makatotohanang nananampalataya at sumusunod kay Jesus ang Mateo 24. Teka muna, ano ba ang meron sa Mateo 24? Kung ating aalalahanin, nakatala sa Mateo 24 at maging sa Marcos 13 at Lucas 21 ang mga tanda ng papalapit na wakas ng buong kalawakan. Kasama dito ang nagaganap sa Pilipinas sa kasalukuyan, ang tanda ng paglalaban-laban ng mga bansa sa bansa, kaharian sa kaharian. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Kapag ang Pilipino ay nakikipagdigma o nakikipaglaban na sa kapwa Pilipino, o kapag ang mayayamang mga Pilipino ay nakikipagbasagan na ng mukha sa mga mahihirap na Pilipino, tanda na ito ng wakas ng langit at lupa. At alamin natin, ano ba sinasabi ng Mateo 24? Tingnan nga po natin ang sinasabi ng Mateo 24. Mahal na Pastor Alani, yes, nakita ko po tumaas ang kamay nyo, tama ba? O nagkamali lang ako ng tingin. Sige. Sino po ang may hawak na? Unahin po natin ang mahal na Zone C Chair, mahal na TK Marites Alip. Ano po sabi ng Mateo 24? Yes. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Amen. Salamat sa Diyos, pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tuloy po natin. Tuloy po ninyo. Ay, sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyon? Ayan, tandaan ninyo, darating ang araw na wala siyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. Amen. Amen. Tuloy po natin. Anong ginawa ng mga alagad? Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi niyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Maraming salamat, mahal na Zone C. Mahal na C of C. Tuloy po natin. Salamat, TK Marites Alip. Amen po. Salamat sa Diyos. Sa ngalan niyang Jesus, sumagot si Jesus. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan. Maraming salamat po. Amen. Hindi pa yun ang katapusan, pero tanda ng katapusan. At binabanggit sa Mateo 24, 31, 32, na pag nakita na ninyo ang mga ito, bagamat hindi pa yun ang wakas, alam ninyong malapit na ang wakas. Basa, mahal na taga-usig. Mateo 24, 31, 32 ba? Basahin po natin. Amen? Mateo 24, Opo, 31. 31. 32. Sa hudyat ng malakas na tunog. Ibaba pa po natin, 33. Amen. Ano po nakalagay? 33. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang pagdating ng anak ng tao.
talagang malapit na. Amen. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Amen. Amen. At ang pinapaunawa sa atin ng Panginoong Hesus, Mateo 24:32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga ng puno ng igos ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Then isusunod po natin yung sinabi ng mahal na taga-usig. In other words, pag nakikita natin ang mga labanan, alam natin, magaganap na ang kawakasan. So ang tanong, handa na ba kayo? Yan po ang matindi. Tuloy po natin. Sa harap ng mga nagaganap na ito, hindi na lamang sa Pilipinas, kundi sa iba pang mga bansa gaya ng Russia at Ukraine na pare-parehong lahi ng Russia, South Korea at North Korea, at China at Taiwan. Tila nga wala nang magagawa pa ang tao upang pigilin ang pagdating ng wakas ng langit at lupa. Nakasulat na kasi ito bilang isang propesiyang magaganap, gaya ng naitala sa Mateo 24, Marcos 13 at Lucas 21. Ang Diyos sa kanyang anak ang nagsabi nito. Dahil diyan, tiyak na mangyayari ang mga ito, wala nang makakapigil pa. So ang tanong lagi, handa ka na ba sa muling pagbabalik ni Jesus? Handa ka na ba sa kawakasan ng panahon? Ano ba ang nakakatakot na mangyayari sa araw ng pagbabalik ni Jesus? Taas po ang kamay ng nakakaunawa. Alright. Mahal na taga-usig. Amen po, Andy. Amen. Ano po ba ang mangyayari? Di po ba? Amen. Ito po yung... well, hindi po ako naghahanap ng bersikulo. Ang tinatanong ko, ano ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Jesus? Magkakaroon po ng pagkasunog, mahal na LD. Anong tawag dyan sa pagkasunog na yan? Ng langit, ng buwan, ng anong tawag po riyan? Ito po yung araw ng matinding kapighatian, mahal na LD. Katumbas ba ng matinding kapighatian ang araw ng matinding kapighatian? Mahal na taga-usig. Amen, mahal LD. Araw Magkatumbas? ng matinding kapighatian. Nadinig niyo po yung tanong? Amen po, mahal LD. Magkatumbas ba ang matinding kapighatian at ang araw ng matinding kapighatian? Tignan niyo ang mukha ni Bise. Yes, opo. Hindi po. Bakit po hindi? Mahal na Bise, bakit po hindi? Kasi po, amen po. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Kasi malay sa kapanahonan ngayon, nararanasan na ng mga tao ang matinding kapighatian, kahirapan, kabuluhan at kabiguan. Subalit, itong araw ng matinding kapighatian, hindi pa ito nararanasan pagpakailanman. At hindi na ulit mararanasan. Bakit? Ano po ba ang magaganap dyan? Salamat, mahal na Bise. Mahal na Pastor Rolani, ano ba ang magaganap dyan sa araw ng matinding kapighatian? Amin po. Sa araw ng matinding kapighatian ay masusunog, mahal na LD, ang buong daigdig. Masusunog ang araw, ang buwan, ang bituin, at ang lahat ng mga nabubuhay dito sa daigdig. At ang lahat ng mga nasa langit. Opo. Bakit? Ang langit ba hindi masusunog? Masusunog din po, mahal. Ay, hindi po, mahal. Ano? Ay! Mahal na Pastor Rolani, nasaan ka? Diba? Tanungin natin kung katig sa'yo, ang mahal na Tikay Lulu, hindi daw po masusunog ang langit sa araw ng matinding kapighatian, Tikay Lulu. Agree or disagree? Hindi masusunog po lahat. Ang buong kalawakan po, ang buong sanlibutan, pati po ang mga bituin ng buwan, malalaglag po sila. Masusunog po ang lahat. Matindi po yun. So, mahal na Pastor Rolani,
Ang araw ng matinding kapighatian, susunugin ang langit, ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang mga planeta at ang daigdig na ito. Lahat po susunugin. Lahat po ay susunugin. Wala pong matitira. Agree or disagree na walang matitira, Pastor Rolani? Agree po. Wala pong matitira, mahal na LD. No, medyo nakaangat ang mata ng mahal na bisis. Sabi, ano ba naman yan? Sabi, ang matitira lang po, mahal na LD, yung mga nananampalataya at gumanap sa mga tungkulin. Ang dami namang nagsasabing mananampalataya sila. Nagsasabing gumanap sila. Anong katangian ng mananampalataya ang hinahanap ng Diyos sa ganyang sitwasyon? Para hindi sila masama sa sunog. At dahil dyan sila ay matitira. Mahal na Pastor Rolani. Yung pong mga nagpahayag ng katotohanan, si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mana at Espiritu Santo. Ang mga demonyo man ay nagpapahayag din. So maliligtas din sila? Oo nga. Tama. Gano'n ha? Doktrinahan nga uli ito. Kagaling-galing muna sa pagpapaliwanag ng unang tanong na dapat sagutin. Biglang masaya. Siguro, hindi pa na nag-aalmusal ang mahal na Pastor Rolani. Kaya medyo, almusal ka kaya muna, ano ha? Hindi ba? Yan po yung katotohanan dyan. Hindi po ba? Ano po yung tanong sa inyo, mahal na Pastor Rolani? Sino po ang matitira, mahal na LD? May matitira po ba? Amin po, may matitira po. Hindi, ang tanong po, anong katangian ng mga matitira? Amen po, mahal na LD. Yung mga tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus at nagpatotoo at siya may pangunawa na siya si Jesus ang Diyos at ligtas, Ama, Anak at Espiritu. Yun, tama po kayo. Yun. Presence of mind, kahit po tayo nagugutom. Pwede kayo kumain sa harap ng camera, pero presence of mind lagi. Kasi ang problema po natin dito, hindi lang po tayo nanonood dito, kahit tatatlo tayo, aapat tayo, lilima tayo. The whole world is watching us. But over and above that, God is watching us from a distance. Saan natin makikita yung versikulong yon? God is watching us from a distance. From a distance. Saan? Kanta po yun ng LD. Kanta po yun. Tama po. The chairman of all chairs. Di ba? From a distance ang kanta. Oh yes, mga minamahal na mga kadugo at mga kapatid. Sa totoo lang, ang mga kadugo lamang na tumanggap at sumampalataya ng may unawa ang matitira. Bakit? Saan? Kung matitira sila, saan ba sila pupulutin? Saan sila tutungo? Mahal na Pastor Rolani. Amen po, mahal na LD. Sila po ay tutungo sa buhay na walang hanggan na kasama po ang ating Panginoong Diyos. Teka muna, meron pa raw libreng free show para sa kanila bago sila tumungo sa buhay na walang hanggan. Saan sila dadalhin para mapanood ang pagkakasunog ng buong kalangitan at ang lahat ng mga bituin, planeta at mga... LD. Saan? Paap po. Saan na paap? Anong bersikulo? Sa ano po? Sa unang Tesalonica 4:13, Maleldi. Hanggang 17 po, Maleldi. Very good. Very good. Ganun po yun. Presence of mind lang po lagi. Presence of mind. Masyado pong maraming kaluluwa nakasalalay sa broadcast na to. Sa mga sagot natin lahat dito. So ituloy po natin ang ating pagpapahayag sa kalatas ng mahal na LD. So, magaganap po ang wakas. Magaganap ang araw ng matinding kapighatian at wala nga pong makakapigil pa. Pero sa hanay ng mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo, may pag-asang itinanim ang Diyos sa ating mga isip, puso, kaluluwa at spiritu. Alam natin, dahil itinuro ng Diyos ito sa atin, na may inilaan sa ating kaligtasan ang Diyos. May inilaan sa ating kaligtasan ang Diyos. Alam nating pinaglalaanan tayong mga kadugo ng 3 antas ng kaligtasan. Kaligtasan habang nabubuhay pa tayo sa daigdig na ito. Kaligtasan sa araw ng matinding kapighatian at kaligtasan sa buhay
na walang hanggan. Isa-isahin lang po natin. At nang sa ganoon, magkaroon po ako ng unawa na alam na po natin ito. Mahal na TK Leia Opinga, sa tingin ko naman wala nang sakit ang ngipin. Amen. Salamat sa iyo sa alang sa amin po. Apo, ang tanong po sa inyo, anong ibig sabihin ng kaligtasan habang nabubuhay pa tayo sa daigdig na ito? Mahal na TK Leia. Amen. Ang kaligtasan po sa daigdig na ito habang ang tao ay nabubuhay pa po sa daigdig na ito. Ibig sabihin po, ay ligtas po tayo sa laban sa kahirapan, sa mga kaguluhan at kabiguan po sa buhay, mahal na LD. Saan po natin makikita yan, mahal na TK Leia Opinga? Ay, sa ano po, mahal na LD? Unang Tesalonica, mahal na LD, 4:13, mahal na LD. Sige. Ituro nyo nga sa amin kung saan sa unang Tesalonica 4:13 hanggang 17 ang binabanggit ninyo na pagpapaliwanag ng unang antas ng kaligtasan. Saan doon? Sa 16 po. 15. Ano po nakalagay doon? 15 hanggang 17 po, mahal na LD. Opo, ano po nakalagay doon? Basa. Amen. Sabi po niya, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Anong araw ba magaganap yan? Sa araw po ng matinding kapigatian, mahal na yung po bang unang antas ng kaligtasan nakapatungkol sa araw ng matinding kaligtasan, mahal na TK Leia? Ay, kabaliktad na. Presence of mind. Presence of mind. Pakikinggan po ang tanong. Pag hindi naunawaan o hindi po napakinggan ang tanong, huwag mahihiyang magtanong. Diba? Kung right nga ba ito. O, diba? Importante po kasi yung mga tanong na to. Binabanggit po natin na may binibigay ang Diyos na 3 antas ng kaligtasan sa mga kadugo, sa mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo. So, ang tanong natin dyan, ano ba yung 3 antas ng kaligtasan? Unang antas, ikalawang antas, at ikatlong antas ng kaligtasan. So, ano yung unang antas ng kaligtasan? Tama po kayo kanina. Kaligtasan mula sa kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa buhay. Nagtanong lang po ako, anong bersikulo? Makikita yan. Hindi ba? Subukan kaya ninyo. Subukan kaya ninyo. Deuteronomio 28, 1-2, or hanggang 13. Basahin nyo nga po yung at least unang 2. Makita natin. Basa. TK Leia. Amen po, Mateo. Deuteronomio po. At Deuteronomio. Deuteronomio 28, 1-2. Basa. 2. Dali lang po, Manay. Dapat po kasi memoryado na natin yan eh. Ang nakalagay po dyan, kung nakikinig lamang kayo sa tinig ng Diyos niya si Yahweh at sumusunod sa kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga banda, sa balat ng lupa. Mapapasa iyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin niyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Amen. Salamat, TK Leia. Yung Bible ko, tanda ko yung Bible. Di po ba? Ano naman yung ikalawang antas ng kaligtasan? Mahal na TK Jenny. Kaligtasan sa matinding kapigatian. Salamat, TK Jenny. Alright. Ang gagaling ng mga sumasagot ngayon. Bakit na 2 sagot ni TK Jenny?
Alright. Kaligtasan, mahal na din yung pangalawa po, kaligtasan sa matinding kapigatian. Kulang po, kulang. Sabi nga po ng kanta kanina, Come, Holy Spirit, Kapigatian. pour yourself on me. Di ba? Anong kulang doon? May kulang daw, TK Jenny. Ang kulang po doon po, mahal na Eli, ang doon sa araw ng matinding kapigatian, yung mga... Di ba? Ano ba ang ikalawang antas ng kaligtasan? Kaligtasan sa araw ng matinding kapigatian. Ayun. Oh, ano ba yung araw ng matinding kapighatian? Ito po, mahal na Eli, yung mga yung susunugin yung mga... Sinabi na kanina yan. Sinagot na po kanina yan. Susunugin ang apoy. Opo, mahal na Eli, yung araw, yung susunugin ang apoy ang araw. Pwede ba yun? Di ba? Magkaiba ba yung sunog ng araw at sunog ng apoy? Ito po yung mahal na LD, yung mga nangyayari po na mga baha, yung araw ng... Sandali lang! Masusunog ang baha? Aba, ay masaya Hindi tayo. po mahal na LD, yung mga sa araw na matinding kapighatian, ito po yung mahal na LD, yung nangyayari po yung mga tag-init, ano ka na tapos yung mga baha, mahal na LD, yung mga... May bersikulo ba kayo niyan? May bersikulo ba kayo niyan? Yung binabanggit nyong yan? Kasi medyo ngayon ko lang nadidinig ito, mahal na TK Jenny, medyo sa totoo lang. Ngayon ko lang nadidinig ito. Yung binabanggit po ninyo, medyo... Di ba? So anong meron sa araw ng matinding kapighatian, kadugong vernal kasi susunugin yung apoy. Sandali po ha. Di ba? Yung araw. Sandali po. Babalikan ko po kayo. Salamat sa Diyos sa ngalan ng Jesus. Amen. Apo. Anong mangyayari sa araw ng matinding kapighatian? Ito po yung mga Hindi po, tapos na po kayo, TK Jenny. Sa Mateo 24, 21 po. Ano sabi? Sa Mateo 24, 21, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatian hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Anong matinding kapighatian yung binabanggit na darating sa Mateo 24-21 na hindi naranasan kailanman at hindi na mararanasan pang muli pag nangyari na? Ano po ba yun? Mahal na kadugong Verna. Sa Malakias 3:4 po, darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hurno, tutupukin ang mga palalo at masasama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yung ikalawang Pedro 3, 10-12, ano naman yun? Ang sabi po sa ikalawang Pedro 3:10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Yun, matutupok pala lahat-lahat sa araw ng matinding kapighatian. Ano yung ikalawang antas na yan? Mula ng kaligtasan, mula sa araw ng matinding kapighatian. Anong ibig sabihin yan? Mahal na kadugong Vernal Casid. Mahal na LD, hindi makakasama ang tao natin. Maraming salamat, kadugong Vernal Casid. Ayon po sa Mateo 24:30-31, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. Di po, ano po yung ikalawang antas ng kaligtasan kaugnay ng araw ng matinding kapighatian? Ano mangyayari dyan? Lahat po ba'y susunugin sa araw ng matinding kapighatian? Mahal na kadugong Verna, lahat po ba ay susunugin? Lahat po ba ay susunugin sa araw ng matinding kapighatian?
Kadugong Berna. Amin po, mahal na LD, kasi ang sabi po, wala pong matitira eh. So, anak ng Diyos, kadugong ni Kristo, Amin masusunog. po, mahal na LD, kasi ang sabi po, wala pong matitira. Maganda po yung logic nyo. Maganda po yung logic nyo. Ang tanong ko lang, paano yung mga anak ng Diyos, kadugong ni Kristo, sunog pa rin, kahit na nagpakatotoo? Hindi po sila makakasama, mahal na Kasi po, isasalubungin po tayo sa alapaap eh. Kasi kung hindi naman po tayo mamamatay, hindi po tayo sasalubungin ng Panginoong Jesus sa alapaap po. Ibig mo sabihin, kailangan muna nating mamatay. Ibig mo sabihin, kailangan muna nating mamatay bago dumating ang araw ng matinding kapighatian. Hindi, mahal na LD. Sa araw po ng matinding kapighatian, maaring pati po ang mga tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesus na siya ang Diyos sa tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo, ay maaari din pong masawi, mahal na LD. Masunog. Di wala pala naman akong pakinabang sa pagiging anak ng Diyos, kadugong ni Kristo. Pagmasdan po ninyo yung mga camera ninyo kasi marami po nakangiti eh. Ako, bothered ako pag nakangiti sa sinasabi ko si T.K. Raul Estrada. Yan. Medyo kabado ako. Hindi ba? So, okay, maraming salamat po. Pero ang pong ikalawang antas ng kaligtasan, magaganap yan sa paraang sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 24. Ano sinabi niya ron? Bababa ang Panginoong Hesus. Sinong kasama niyang bababa? Ang milyon-milyon niyang mga anghel. Anong gagawin niya? Isusugo niya ang kanyang mga anghel saan? Sa 4 na sulok ng kalawakan, daigdig. Kalawakan. Mahal na taga-usig. Oo. Kalawakan na po. Oo, di ba? Anong gagawin nila? Bakit nila susuguin? Bakit susuguin ni Jesus ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng kalawakan? Bakit? Titipunin. Titipunin po nila. Ang alin? Hinirang. Sinong titipunin? Ang mga hinirang. Sino ang mga hinirang? Ang mga anak ng Diyos, kadugong ni Kristo. Lahat ba ng mga anak ng Diyos, kadugong ni Kristo, titipunin upang huwag masunog? Depende. Hindi po lahat, mahal na LD. Yun lamang pong nagpakatotoo. Naging tapat sa Diyos. Sabi po ng iba kayo. Sabi nga po sa Mateo 17:21, hindi lahat ang tumatawag sa Panginoon ay magpapasok sa kaharian ng langit. Kundi ako lamang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng mga nakakasaksi sa akin, kaya nauubos ang buhok mo sa taas eh. Batas Mauricio, kasi pinipuwersa mo yung pagkamot sa ulo mo, pagka yung sagot masaya. Diba? Teka muna, ano yung ikatlong antas ng kaligtasan pagka ganyan ang sagot natin? Doon pa lang, mahal na LD. Ha? Pero dito sa pangalawa, hindi po ligtas. Doon pa lang sa pangatlo, mahal na LD. Dahil sila ay tumanggap at sumampalataya. Okay. So, ibig sabihin, sa unang antas, kahit kadugo ka na, kung nagwawalang hiya ka naman, hindi ka nakikinig, hindi ka sumusunod, hindi ka nakikipag-aral ng tapat, abay, pwede kang mahirapan sa buhay mo. Tama? Habang narito ka pa. Tama po ba? Hello? Mukhang ayaw niyong sagutin, ha? Wala po. Hindi po kayo ligtas. At sa araw ng matinding kapighatian, kahit anak ng Diyos, kadugong ni Kristo kayo, susunugin kayo kung hindi kayo nagpakatotoo sa pagtupad at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Lalo na sa mga gawaing ipinagkatiwala niya sa atin. Tingnan mo, tagasunod ka ni Jesus, anak ng Diyos, kadugong ni Kristo ka. Ikaw ba ay nag-aaral upang may maituro ka sa ibang tao? Anong sagot? Bahala na kayo sumagot dyan. Ikaw ba ay humahayo at ginagawang alagad ni Jesus ang lahat ng mga bansa? Utos ni Jesus yun eh. Tagasunod ka ni Jesus. Pero hindi mo ginagawa yun. Nakakasunod ka ba? Bahala na kayo sumagot doon. At kung hindi ka nakakasunod sa dalawang yan, humayo, magturo, ililigtas ka ba ni Jesus sa apoy sa araw ng matinding kapighatian? Hindi po. Kita mo na. Naloko na. T.K. Raul, ha? Did that come as a shock to you? Di ba? Yun po yung katotohanan. Sabihin mo ng anak ng Diyos, kadugong ni Kristo ka.
Pero mahihirapan ka pa rin sa buhay na to. Nagdarahop ka pa rin, hikahos ka pa rin. Kulang ka pa rin sa salapi, sa kwalta. Yan ang katotohanan dyan. Sa totoo lang. Kahit anak ng Diyos, kadugo ni Kristo ka na, susunugin ka pa rin sa araw ng matinding kapighatian. Bakit? Hindi ka nakinig, hindi ka tumupad. Hindi ka nakaunawa kung ano mga pinag-aaralan. Yun yung katotohanan dyan. Of course, dahil ikaw ay tumanggap at sumampalataya, meron kang kaligtasan sa buhay na walang hanggan. But even that deserves further inquiry. Agree or disagree? Mahal na pangkalahatan. Amin, mahal na LD. Amin po, mahal na LD. Agree or disagree? Agree po, mahal na LD. Na isa lang ang kaligtasan ang matatanggap niya. Alam niyo, obvious naman po ang mahal na LD. Sa tingin niyo, magtatanong ang mahal na LD na obvious din ang sagot. Hindi po But anyway, let's see this one. Let's see this one. Mahal na ba pangkalahatang mga ngaral? Ano ang katangian ng isang tatanggapin sa langit? Kailangan siya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Amen? Amen. Amen po. Oo. Yung sa kadugo na naririto, nawala. Papaalala ko sana, ito po yung Bible study na ginawa namin doon sa mga nagsasabing born again na sila for 11 years, 12 years. Pero wala pong kauna-unawa. Hindi ba? Hindi. Kailangan po ng isang tao maisilang mula sa Diyos. Yan. Ayan. Paano ba sinisilang mula sa Diyos ang isang tao upang kahit papano sa ikatlong antas ng kaligtasan sa langit siya patungo? Mahal na pangkalahatang mga ngaral. Kailangan po ng isang tao na ipahayag ng kanyang mga labi, mga dila o bibig na tinatanggap at sinasampalatayaan muna. Si Jesus. Wala po yung pagtanggap diyan. Inihahayag lang niya sa labi, sa dila. Katotohanan na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas. Amen. Siya ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Take note of that fact. Sapat na ba ang magsabi ang isang tao, tinatanggap at sinasampalatayaan niya si Jesus, mahal na pangkalahatan? Hindi po, mahal na LD. Yes. Agree si T.K. Raul Estrada sa'yo. As usual. Amen, servants of Jesus. Of course. Di ba? Agree. Hindi po Bakit po hindi? Maliwanag ang sagot. Mahal na pangkalahatan. Kulang sa unawa. Kailangan niyang may unawa at kailangan niyang may patutuo siya sa... Opo, pero yung unang pagpapahayag, na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga Espiritu Santo, makakasapat ba na magsabi siyang tinanggap ko at sinampalatayaan si Jesus pero hindi naman niya tinatanggap at sinasampalatayaan si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo? Ang sagot po hindi. Hindi po. Kulang po. Kulang. Kaya kahit sa ikatlong antas ng kaligtasan, buta pa rin siya pagka blackjack ang pinag-usapan dyan ng mga nasa kanto. Kahit po hindi pagtanggap at pananampalataya, naniniwala po kasi ako, gaya ng pagkakasabi sa Biblia, ipahayag mo sa iyong labi na si Jesus, ang Diyos at tagapagligtas sa mga Espiritu Santo, entitled ka ng third level of salvation. Okay? Pero kung ipapahayag mo lang na tinatanggap mo sinasampalatayaan si Jesus, pero hindi mo sinasabi kung ano yung tinanggap mo sa Kanya o sino siya, wala kang pangatlong antas ng kaligtasan pa rin. Kahit sinasabi mong Christian ka na, born again Christian ka na, kung anong klaseng Christian ka pa. Why? Because your accepting and receiving Jesus is deficient, not sufficient. Lacking in its vital component. The vital component being, kailangan mong tanggapin, kailangan mong ipahayag na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga Anak at Espiritu Santo. Yun po yung una. If you do that, if anyone would do that, tatanggap siya ng ikatlong antas ng kaligtasan. Bakit meron pang sa pamamagitan ng puso, isip, kaluluwa at espiritu, inuunawa ang mga patotoo? Ano naman ang ibig sabihin nun? Di ba?
May dagdag eh. At pagkatapos, yung ikatlong antas ng pagiging isinilang mula sa Diyos, gumaganap sa mga gawain at tungkulin. Doon pa lamang magkakaroon ng kaligtasan sa unang antas at ikalawang antas. Assured na siya, antimano ng ikatlong antas sa langit, tutungo siya sa langit, dahil tinanggap niya si Jesus at pinapanampalatayaan ng may unawa, entitled siya sa tatlong antas. Nagpahayag siya na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak, Espiritu Santo, kahit hindi siya umuunawa, ligtas siya sa ikatlong antas. Maliwanag po ba? Mukhang may tanong ang mahal na kalihim. Mahal na kalihim? Yeah, let's spend time for this. Ay, mahal na alam po ako mahal na kasi nga, di ba, kailangan pala para at least maligtas ka sa una, ikalawa hanggang sa ikatlo. Kailangan kumpleto eh. Kailangan, kailangan kumpletuhin mo mahal na kasi kung halimbawa, naipahayag mo nga na sa iyong mga labi, dila, bibig, bunganga mo na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga anak at Espiritu Santo. Pero pagdating naman sa pagpapahayag mo, hindi mula sa iyong isip, puso, kaluluwa at espiritu. So, hindi ka maliligtas pala sa pangatlo. Tama po ba, Mahal Eldin? Ganito po siya. Sige, let's take time out to explain this once again. Amen, Mahal Eldin. Ito po ako, Mahal Eldin. Apo. Para po sa mga nagnanais magkaroon ng kaligtasan, hindi lang po isa kundi tatlo ang antas ng kaligtasan. Tama po, Mahal na kalihim? Amen po. Ano po yung unang antas? Unang antas ay kaligtasan habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Ang ikalawa, kaligtasan sa araw na matinding kapighatian. May balon. Yes. Ang pangatlo po, kaligtasan sa araw na sa buhay na walang hanggan kapighatian. Very good. Very good. Yung unang antas ng kaligtasan, ano po ang kondisyones, ano requirement na dapat tuparin ng isang tao? Amen, Mahal Eldin. Kailangan po ipahayag mo na ipahayag natin, ipahayag ng mga tao na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo, nang may unawa, Mahal Eldin. Hindi ba yun ang para sa pangatlong antas? Yun po yung pangatlo. Oh, that's actually the lowest level of accepting and receiving Jesus. Pinakamababa siya sa tingin natin. Pero ang biyaya nasa ikatlong antas ng pagliligtas, kaligtasan. Please follow me, okay? Amen. Pag tinanggap ng isang tao si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo, pag inihayag ng kanyang labi na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo, kahit wala siyang unawa kung sino si Jesus, tama si T.K. Raul, nakaturo ang kamay niya sa taas. Nasa ikatlong antas ng kaligtasan siya sa langit, sa paraiso, kapiling ang Diyos. Basta ihayag. Sapat na maghayag siya, even without understanding, kahit walang pangunawa. Tinatanggap ko si Jesus, or si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga anak at Espiritu Santo, period. Sa langit siya patungo pagdating ng buhay na walang hanggan. Ligtas siya sa tatlong antas. Yes. Sa ikatlo, hindi po tatlo, ikatlong antas lang. Sa ikatlo. Amen. Alright. Pangatlo. Pangatlo. Pero yung pagpapahayag ba na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo ay sapat na upang magkaroon yung tao ng unang antas ng kaligtasan? Ano po sagot? Hindi po. Hindi po. Hindi po, mahal na kalihim. Hindi po. Sapat na rin ba yun upang siya magkaroon ng ikalawang antas ng kaligtasan? Hindi pa rin po. Hindi pa rin po. Amen. Oo. So anong kailangan upang ang isang tao maligtas, magkakaroon ng buhay habang narito pa sa daigdig na ito, na masagana, pinagpala, ginagabayan at may proteksyon ng Diyos? Anong kailangan? Unawa. Kailangan tumanggap at sumampalataya. Maliban doon, kailangang isilang siya mula sa Diyos. Kailangan isilang mula sa Diyos. Paano isinisilang mula sa Diyos ang tao?
pinapahayag ng kanyang labi. Na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga anak at Espiritu Santo. Period muna dyan. Period muna dyan. Amen. So, upang magkaroon ng antas ng kaligtasan ng isang tao, kailangan, upang siya ituring na isinilang mula sa Diyos, kailangan niyang ipahayag sa kanyang labi na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga anak at Espiritu Santo. Yun yung unang antas ng pagiging isinilang mula sa Diyos. Kailangan niya ipahayag. Kailangan ipahayag. Anong ipapahayag, mahal na kalihim? Na si Jesus ang Diyos sa tagapagligtas sa mga anak at Espiritu Santo. Very good. Pero ano mangyayari pag ginawa niya yon? Anong antas ng kaligtasang tatama sa kanya? Pag inihayag niya sa kanyang labi, dila at bunganga na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas ang mga anak at Espiritu Santo. Unang antas ng kaligtasan. Katlo. Ikatlong antas ng kaligtasan. Kasi yun lamang pong pagpapahayag na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga anak at Espiritu Santo, magdadala na sa isang tao sa buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Okay? Alright. Father LD, linawin ko lang po kung pwede natin itong idagdag. Hindi po ba may mga taong namatay na hindi po sila nakahingi ng tawad sa Diyos? Like yung biglang inatake or nagdisgrasya, na aksidente. Ang rason kung bakit po nangangaral ng salita ng Diyos sa mga patay ay upang sila man ay magkamit ng ikatlong antas ng kaligtasan. Tama po ba yun? Tama po yun. Tama po yun. Kaya nga po dito, sa ating simbahan, binigyan tayo ng kapangyarihang bawiin ang mga namatay na. Kahit hindi sila naging anak ng Diyos kadugo ni Kristo, kahit hindi sila tumanggap at sumampalataya. It is no longer because of the sinfulness of the dead person, hindi na dahil sa kasalanan ng taong namatay na, kundi dahil sa pananampalataya at kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo na agawin ang mga naipagkasundo na sa apoy ng impyerno sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita sa mga namatay na. Amen. Ang ibang Kristiyano ba may ganyang karapatan, kapangyarihan? Sagot, wala po. But let me get back. So, pag nagpahayag, pinahayag lang po ha, pag nagpahayag ang isang tao na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo, meron na siyang kwarto sa langit. Amen? Mahirap pong lulukin, pero totoo. Ito po ipaliwanag natin dyan. Pero yung po bang nagpahayag lang na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga anak at Espiritu Santo, may una at ikalawang antas ng kaligtasan? Wala pa po. Wala pa po. Wala pa po. Talagang makikita natin, minamani-mani lang ito ng mahal na taga-usig. Di ba? Medyo, kumakain po ng mani. Sumasagot pa rin. Ganun ba? Sumasagot at sumasagot pa rin. No? Di ba? Yun po yung katotohanan. Bakit po wala pa? O, balikan ko, mahal na kalihim. Sandali po, mahal na kalihim. Bakit po wala pa? Bakit? Nagpahayag lang siya. Oh, bakit? Entitled na siya na magtungo sa langit sa buhay na walang hanggan. Bakit kulang maleli, wala siyang unawa. Ano ang kulang? Hindi lang unawa. Ang mga demonyo man ay nakakaunawa din. Patutuo. Wala pang patutuo. Hindi niya inuunawa ang mga patutuo. Yun. At hindi lang basta unawa. Ano yung ikatlo? Yung maledi, yung pagsunod, pagkikinig at pagsunod. Pagganap sa mga gawain. Pagtulong sa gawain sa di ba? Yun po yung takbo natin dito. So, ang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo, sa pinakamababang ginawa nila, na nagpahayag sila na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga anak ng Espiritu Santo, makikita-kita tayong lahat sa langit. Pero, sandali po. Pero, yung unang antas,
Wala po sa kanila. Mananatili silang mahirap ang buhay. At mananatili silang susunugin sa araw ng matinding kapigatian. Kahit naging kadugo siya. Ano yun, mahal na COC? Amen po, Mahal LD. Salamat sa iyo sa halang po. Amen. Maaari po ba, Mahal LD, ano lang po ito, katanungan mo? Kasi yung nabanggit po natin na pag magpahayag ka sa pamamagitan ng iyong mga labi na sistang sa tagapagligtas sa Anak at Espiritu Santo, pupunta ka, so entitled ka na sa pangatlong antas ng kaligtasan. Maaari po ba magpahayag sa pamamagitan ng iyong labi kung hindi nagmumula sa iyong puso, isip at kaluluwa, Mahal LD? Ibig sabihin, di ba po pag lumalabas po sa atin, siyempre, nagmula po yun sa ating kaisipan, sa ating kalamayan. Ibig sabihin po, hindi mo naman po, kung against po sa iyong kaisipan, yung papahayag mo, hindi mo naman po pwedeng ipahayag yun, Mahal ni Eddie, no? Na against po sa iyong, di ba po, Mahal Eddie? Kasi marami pong ganyan marami po sa Mahal Eddie. Sa experience po, no? Marami po na encounter niya. Hindi naman po nila talaga ipapahayag yun. Kung yun, hindi po yun ang faith nila, hindi po yun yung nasa kaisipan nila, sa kanilang puso. Di ba, ibig sabihin po hindi kasi kaya po itong tatlo na ito, no, na isinilang mula sa Diyos, kailangan po talaga full package po siya Hindi mo siya, kailangan kung ipinapahayag mo sa pamamagitan ng iyong labi, connected na po siya sa iyong isip, puso, kaluluwa, sa iyong kaunawaan na ipinapahayag mo ng buong katotohanan na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung ipinapahayag na po yun, Mahal na LD, sa pamamagitan ng iyong labi, sa iyong isip, salita, gawa at itsura, so kailangan na po yung pagganap mo. Tutuparin na po natin ang pakikinig, pagsunod sa gawain ng inuutos ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, Mahal LD, saka pa lamang po makakamtan ang tatlong antas ng kaligtasan. Amen. Kasi kung inisip po, Mahal LD, yung isa, papahayag mo lang, hindi naman sa pamamagitan ng iyong mga labi, entitled ka na sa ikatlong antas. Parang hindi pa po yata yung Mahal LD. First, ang observation ko, puro yata ginamit natin dito, ha? Pagka po yata kasi, medyo may problema ako dyan. Pangalawa, may bersikulo ka ba dyan? Hindi, Pangatlo, nabasang mo na ba si Roma 10:10? Tama ba? Roma 10:10, nabasa mo na ba? Baliktad, Malelde. Ha? 10 siyam, Malelde. Roma 10:10, tama ba? Opo. Yun po yan sa pamamagitan po ng mga labi na itinapahayag po. Yun po yun, Malelde. Yes, ipinapahayag sa pamamagitan ng labi. So, ibig sabihin, pag nagpahayag ang isang tao na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa Anak at Espiritu Santo, magkakaroon na po kaagad siya ng benepisyo, biyaya. Magkakaroon na siya ng ikatlong antas ng kaligtasan. Ganun po ang magiging takbo doon po sa tamang pagsasali ng Roma 10:10. Okay? Now, tama marahil kayo sa pagsasabing kailangan meron na siyang pagtanggap. Tama po. And I can maybe even agree under certain conditions. Pero sa totoo lang po, yung po kasing kaligtasan sa pangalan ni Jesus, matatanggap ng tao kung alam ng tao kung ano ang kanyang tatanggapin sa sampalatayaan, ano ang kanyang babanggitin. Now, pagka po naghayag siya, without any understanding na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa Anak at Espiritu Santo, may plus point na kagad siya sa Diyos. Kasi yun po yung sinasabi basically ng Roma 10:10. Pero, kung maliban sa paghahayag niya na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa Anak at Espiritu Santo, sa kanyang isip, puso, kaluluwa, espiritu, may unawa siya ng mga patotoo. Pagkatapos gumaganap at tumutupad sa tungkulin, hindi na lamang siya sa langit tutungo, hindi na lamang yung biyayang yon ang kanyang tatanggapin, kundi biyaya ng mabuti at ganap na buhay sa daigdig na ito. At kukunin siya mula sa langit, mula sa lupa, dadalhin sa alapaap.
at panonoorin kasama ng ibang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo o ng iba pang mga nakapagpatotoo na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga Espiritu Santo, sasaksihan nila lahat ang pagsusunog ng buong kalawakan. Ganun po ang mangyayari doon. Mahal na COC. Kasi pagka po naghayag ang isang tao sa labi, sa dila, sa bunganga, na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga Espiritu Santo, nagkakaroon na po siya ng unang hakbang para maging tunay at totoo siyang anak ng Diyos kadugo ni Kristo upang siya ay maituring na sinilang mula sa Diyos. And he is already credited. He is already credited. Now, may kaligtasan siya sa ikatlong antas, pero kung gusto niya na maranasan ang buhay na ganap, buhay na masagana sa daigdig na ito, meron pa siyang ibang dapat gawin. Gusto niyang makaiwas sa 1,000 taon ng pagsusunog ng buong kalawakan, kaya meron pa siyang kailangang dagdag na gawin. At ito nga po yung ikalawa at ikatlong antas ng pagiging isinilang mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng isip, puso, kaluluwa, espiritu, inuunawa ang mga patotoo mula sa Biblia. At pagkatapos, sa kanyang buong pagkatao, ginaganap ang mga gawain at tungkulin na inihahayag sa Josue 1:8, inihahayag sa Hebreo 10:25, inihahayag sa Malakias, Genesis 28, 22, tama ba? And whatever, yung iba pang mga nandiyan. Ganun po ang mangyayari dyan. So maliwanag po ba? O may katanungan pa? Mahal na Elde, meron po akong Apo, tanong. mahal na kadugong Fernal Casid. Salamat sa Diyos sa ngalan niya, Amen. Jesus. Amen. Mahal na Elde, na-curious lang po ako dun sa yung mga namatay na po na maaari, may remedyo pa po pala na pwede pa silang isitalba kahit po sila ay namatay na. Kasi po, ang sabi po, kung sakalang po tayo tatawag sa Diyos. Nawawala ba? Opo, Amin po, nawawala po. Yan yung makikita. Matindi Kung yan. kailan po tayo mamamatay na ay walang, hahatulan daw po tayo ng Sayang po. Ang ganda ng tanong. Ang ganda ng tanong. Kaya lang nawawala. Lady, pwede po magtanong? Sandali po. Unahin ko lang po ito. Mahal na kay Jenny kasi napakahalaga nito. May pag-asa pa bang bawiin ang mga namatay na makasalanan? May pag-asa pa bang? Yun po ang gusto kong malaman, mahal na Yun. Ang sagot po ng anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, opo. Amen po. Amen po. Ang sabi ng iba, wala na. Patay na eh. Pero hindi po totoo yun. Bakit po hindi totoo yun? Pakinggan natin ang pagpapaliwanag ng atin pong mga ngaral. O sige, pakinggan natin. Mahal na Pastora Fina. Di ba? Mga ngaral, handa po kayo. Amen. Salamat sa Tatawagan Diyos ko po sa kayo. pangalan ng Jesus. Mahal na LD. Opo, kunin po natin sa aklat ng unang Pedro 4:6, mahal na kadugong Berna. Ipangaral ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu. Ang sabi po ng iba, mahal na Pastora Fina, aplikable yan. Ang ibig sabihin yan, mga namatay sa pagkakasala. Ibig sabihin, not necessarily patay na sa kanilang katawang lupa. Buhay pa sila, pero patay sila dahil ang kanilang pagkatao makasalanan. Patay sa liwanag ng Diyos. So hindi po talaga mga patay ang tinutukoy dyan. Yun ang argumento ng iba. Ano po sagot natin? Sa Judas 23 po, mahal na yun. Hindi po, ang tanong po natin, mahal na COC, kailangan mong intindihin. Kailangan nating intindihin. Mahalaga po itong punto ng kadugong Fernal Casid. Ang unang tanong, namatay na hindi anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Namatay na makasalanan kasi hindi naging anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Pwede pa bang mabawi mula
sa kanyang kapalaran, sa uod at apoy ng impyerno, sa buhay na walang hanggan? Ang sagot po'y oo. Amen. Ang sagot po'y oo. Ang sagot po ng Pastora Fina, tama yung sagot, unang Pedro 4:6. Iyon ang dahilan kaya pinapangaral ang salita ng Diyos kahit sa mga namatay na. May tanong. Ito ang tanong, mahal na Pastora Fina, mahal na si OC. Sabi ng ibang mananampalataya, yung ganyang klase, nagpagpapahayag sa unang Pedro 4:6, hindi para sa mga namatay na talaga sa kanilang katawang lupa, kundi sa mga taong nabubuhay pa pero patay na sa pananampalataya sa Diyos dahil falsipikado, peke, o di kaya wala sila talagang pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi nyo masasabi na pwede pa nyong agawin ang mga namatay na dahil wala nang pag-agaw pa doon, patay na eh. Anong sagot natin dyan? Pastor Rafina po muna. Opo. Mahal na sa totoo lang po, kung buhay ka, subalit patay ka naman sa Diyos, wala na ding silbi, di ba? Hindi po yun ang tanong eh. Okay. Hindi po yun ang tanong. Hindi po yun ang tanong. Okay po. Ang tanong, po sinasabi ninyo. Opo, mabuti po. Pero ulitin ko lang para lalong mas naunawaan. Ang argumento ng ibang simbahan, hindi po pwede, sinasabi niyong pwede pa niyong bawiin ang mga namatay na makasalanan para sila ay mabuhay na muli. Nawala na sila ng pagkakataon, namatay na eh. Opo. Diba? Babalikan po natin, mahal na Elvie. Ang ibig sabihin lang ng unang Pedro 4:6, ang ibig sabihin lamang ng unang Pedro 4:6, papangaralan mo yung mga taong ang espiritu ay namatay na dahil nabubuhay sila makasalanan, ligaw, peke at falsipikadong pananampalataya, mga mapagkunwari lang kanilang pagtupad at pagganap. Yun ang pwede mo pang agawin kasi buhay pa. Ano po ang sagot ng anak ng Diyos, kadugo ni Kristo dyan? Pwede naman natin pumpunin mula doon muna. Pero sa totoo lang po, pag ang tao po kasi ay namatay, ang sabi po ng Biblia, ang kaluluwa niya ay napupunta muna sa kulungan ng mga kaluluwa. Di ba? Kasi mag-aantay pa tayo ng judgment time eh. So ano kinalaman nun? You know, you're so far yet so near. Okay, at least you're so near yet so far. Konting usog pa ng konti so that we can appreciate what we're trying to say. Ganun po ang katotohanan. Ito po, mahal na LD, ay pinangunahan po ng mahal na Panginoong Jesus nung pinawi. In other words, try to explain it according to the dictates or the doctrine or the teachings of the church. The children of God, bloodkin of the Christ Church. You explain it along that line para lalong maintindihan. Yun ang katotohanan dyan. Hindi po natin pinatutungkulan ang mga namatay na sa espiritu o yung mga buhay pa na tao pero makasalanan kaya tinuturing napatay ang espiritu. Hindi po. Ang inaaralan natin ng Biblia, ng salita ng Diyos, ay ang mga tunay na namatay na. Yun po ang aral natin, kadugong Verna. So, halimbawa, tatay mo namatay na hindi naging anak ng Diyos, kadugong ni Kristo. Okay? Pwede mo pa siyang bawiin. Okay ba yung dalawa yun? Pwede mo pa siyang bawiin. Paanong paraan? Aralan natin siya ng mga Biblia, ng Biblia. Kadugong Verna. Mahal na hindi po ba yung may remedyo lang po sa ganun? Yung mga hindi po talaga nakarinig po ng salita ng Diyos na namatay na. Ngunit yung mga tao po na namatay, pero nakarinig po sila ng aral ng mga salita ng Diyos, pero iniuwi po nila sa wala, baka po yun ang walang remedyo, mahal na LD, kasi kung tama po, yung mga pwede lang po agawin sa apoy po ng impyerno, yung mga hindi lang po talaga namatay sila nang hindi po nakarinig ng salita at aral po ng Diyos. May bersikulo ka ba niyan? Kasi po, mahal na LD, yung... May bersikulo ka ba niyan? Di ba? Sa Kawikaan po, 24 hanggang 29, ang sabi po... Sandali lang, mahaba yan. Mahaba yan. 5 kapitulo yan. Opo. Alin dyan? Kasi po, 24 hanggang 29, mahal na LD. Ng Kawikaan? Sandali po lamang. Ang binabanggit niyo ba, Kawikaan 24, Kawikaan 25.
Kawikaan, etc., hanggang Kawikaan 29. Yung ba binabanggit nyo? Alin doon? Aling bersikulo at aling kapitulo? 24 po hanggang 29. Nang anong kapitulo? Kawikaan po, 24-29. Kawikaan isa, 24-29, mahal na LB. Kawikaan isa. Ay, sos. Kawikaan isa po. Oo, kaya po nagugulat kami sa inyo. Ang haba nung ginagamit nyo. Anong sabi ng Kawikaan isa, 24 hanggang 29? Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin, pati mga saway ko. Uwi na lang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin. Ano sabi ni Louie? Paalala ko sa inyo, dahil dito kayo'y aking tatawanan. Kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan, kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, tinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di ko na papakinggan ang inyong tanawagan. Hanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan, pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahalagahan, kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. So, tanong. Kaya doon ko po naisip, mahal na LD, na yung kung kailan ka lang po malapit ng mamatay, doon ka lang po hihingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Parang yun na po yung wala na pong remedyo, kaya na-curious ko ako dun sa, pwede pa po palang agawin ang mga naipagkasundo na sa apoy ng impyerno kahit po sila ay namatay na. Opo. Sinasabi po na, hindi po sinasabi. Alright. Ako pala yung unstable ng internet. Hello? Hi? Kaya pala parang nawawala-wala si Kadugong Berna. Nawawala po pala namin. O ngayon, nandito na ako. Amen po. Opo, Maleli. Alright. Opo. So, lumang tipan po yung ginagamit nyo dyan? Siyempre, kawikaan eh. Kawikaan po eh, opo. Kawikaan po, mahal na LD, lumang tipan po yata lumang ito. Tipan. Very good. Very good. Nabasa mo ba yung Ezekiel? Hindi pa po, mahal na LD. Ano nakalagay sa Ezekiel? Ano po nakalagay sa Ezekiel tungkol sa bubuhaying mga patay? Mga patay na talaga ang tinuturing doon. Di ba? Ezekiel? 37? 37, isa siyam, 12 hanggang 24. O yan. Okay po ba? Basa. Ano taga-usig? Amen. Basa. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis ng puno ng kalansay. Puno? Ng puno ng kalansay. Nilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinatanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabubuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo lamang po ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinapasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. At sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Nagpahayag ako tulad ng utos sa akin. Noong ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita ko sila ay nagkakaroon ng litid at laman. Nababalot sila ng balat, ngunit hindi humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong pinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila ay mabuhay. Kaya nga, magpahayag ka sa akin mong ipinapasabi ko. Ibukas ko ang iyong libingan. Ibabangon ko kayo. Makikilala ninyong ako si Yahweh. Hiningahan ko kayo upang kayo'y mabuhay.
at ibabalik ko kayo sa isang sariling bayan. Sa gayon, malaman ninyong ako si Yahweh, Amen, ang nagsasabi nito at aking gagawin. Amen. Pagkatapos mo ng kwentong yan, nabuhay po yung mga kalansay, Kadugong Verna. So, unang patotoo, dito po sa ating pagpapahayag, na ang tinutukoy dyan, mga patay na talaga. Kalansay na eh. Tama po, Kadugong Verna? Maraming salamat po sa Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos. Malinaw na po sa hindi po, Hindi po. LD, yung malinaw na po sa akin po yung sinasabi po na wala na pong remedyo ang buhay pag yung habang na ay ano ba yun po yung pag namatay na po wala nang remedyo na maliligtas pa po yung kanyang kaluluwa. Pero ayon po sa binasa po ng mahal na pag-ausig, meron pa po pala. Meron. Pauna lang po yan. Patotoo. Ang binubuhay talaga ay ang mga patay na. Kalansay ito eh. Hindi naman sinabing patay na ang kanilang espiritu. Dahil patuloy sila nagpapasasa sa pagkakasala, sa katiwalian at kasamaan, sa pagiging peking mananampalataya. Hindi po sinabi yon. Kalatas po to, kalansay po to. Tama po, mahal na Kadugong Verna? Opo, mahal na LD. So pwede ang mga patay na nababawi pa. Tama po? Anong parang ginamit ng Diyos upang mabawi ang mga patay na? Hindi po, makinig ka. Makinig ka. Anong paraan ang ginamit ng Diyos upang mabigyang buhay ulit ang mga kalansay? Nadinig mo ba? Iisa lang po ang paraan. Kadugong Verna. And I prayed you paid attention to that. At nanalangin ako na binigyan natin ng pansin. Binuhay ng Diyos ang mga kalansay. At ang paraang kanyang ginamit, iisa lang. Ano po yun? Ano po? Ang salita ni Yahweh. Very good. Kadugong Verna. Kaya huwag ka maniniwala sa ibang simbahan. Palso. Hanggang peso ti sursuro da. Ado amin na isursuro da ang awan. Iti pagbatayan na iti Biblia. Ito linaw-linaw. Oh. Patay, kalansay, nilagyan uli ng laman, nilagyan ng litid, nilagyan uli ng hininga, binuhay, binalik sa isang bayang tinayo ng Diyos. Amen? Amen po, Pero mahal hindi na tayo LD. doon nagtatapos. Yan. Bakit? Bakit? Kasi po may halimbawa tayo na talagang may nagturo sa mga kaluluwa ng mga taong namatay na noong pang panahon ni Noe. Sino ang halimbawang yan? Kadugong Verna? Oh, lahat nakangiti na kasi alam nila sagot. Pati si TK Josie Soto ng Pampanga, nakangiti. Balo na ning ano ito? Balo na ning answer. Oh. Tapos sagot ni TK Josie, tabalo po, MNLD. Aron Diyos ko. Oh! Ano? Sino ang ating halimbawa na nagtungo sa kulungan ng mga kaluluwa ng mga taong namatay na at pinangaralan sila? Anong Ezekiel? Jesus. Ha? Isa lamang po. Jesus ang nagpunta. Ang Panginoong Hesus. Saan natin nakita yan? Kadugong Verna. Yes. Saan natin nakita yan? Unang Pedro, 3. Unang Pedro, 3, 18, 20. For the last several days, we've been studying that. Kadugong Verna, and I can only pray, presente ka anong pinag-aaralan yan. Kasi kung presente ka at tunay na nakikinig ka, hindi mawawala sa iyo yan. So dalawa lang yan, absent ka or present ka pero di ka nakikinig. O, di ba? Mamili ka na kung ano ang mas masama doon. Di ba? Yun ang katotohanan dyan. So anyway, kumbinsido ka na? Kadugong Verna? Opo, mahal na LD. Anong aral na natutunan mo rito? Malaman at matutunan. Anong aral na natutunan mo tungkol sa mga patay? Na kahit po namatay na po ang kanilang katawang lupa, ay maaari pa rin po pala silang agawin sa apoy ng impyerno.
sa pamamagitan po ng mga panalangin po natin. Woo! Ay, sus, apo, aya. Agdingag ka nga na siya at makinig ka ng todo. Hindi biro-biro ang pagpapaliwanag dito sa simbahang anak ng Diyos, Kadugo ni Kristo. Doon sa ating dating simbahan, okay yan. Kahit di ka makinig, okay lang yan. Marami na sanay na ganyan eh. Kaya hanggang anak ng Diyos, Kadugo ni Kristo, dala-dala dito. Oh. Pero sa totoo lang, di ba? Paano mo babawiin ang mga taong namatay na? Tunay at totoong namatay na, nailibing na, naging kalansay na. Upang kahit namatay silang makasalanan, ituturing pa rin sila ng Diyos na malinis. Paano mo babawiin? Unang Pedro 3:18, 20, at unang Pedro 4:6. Ito ang dahilan kaya ipinapangaral pati sa mga patay na ang salita ng Diyos. Upang kahit sila ay namatay na makasalanan at nahusgaan na yun sa laman, mabubuhay pa rin silang malinis dahil sa salita ng Diyos. Diba? Ganun ang binabanggit dyan. Mahal na kadugong Berna, dahil sa salita ng Diyos. You have power with the Word of God. And we cannot stop explaining this hanggang hindi tumatama sa ating mga kokote, matigas man o malambot, ang katotohanan. Marami po tayong natutunang mga aral sa ating mga dating pinagmulan na wala talagang kabuluhan. Isa na yan, binabanggit nilang yan. Sige. Alam po niyo, I'm tempted to cut this short already kasi nasa 13 lang tayo. But allow me to finish this. This is all 62 paragraphs. Tapusin na po natin. Alam nating pinaglalaanan tayong mga kadugo ng 3 antas ng kaligtasan. Kaligtasan habang nabubuhay pa tayo sa daigdig na ito. Kaligtasan sa araw ng matinding kapighatian. At kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Magkaganon man, nalalaman din natin na ang 3 antas ng kaligtasan ito ay hindi para sa lahat ng mga tao sa mundo. At ang mas masakit pa, hindi din para sa lahat ng mga nagpabautismo bilang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Bagamat naging kadugo ang isang tao, hindi pa rin siya tatanggap ng 3 antas ng kaligtasan kung peke o palsipikado siyang kadugo. Walang kaligtasang aasahan ang isang kadugo kung hindi naman siya tapat at totoo sa pakikinig at pagsunod. May nais ang Diyos na ipakita ang isang nagpabinyag o nagpabautismo bilang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Gusto ng Diyos na makita sa isang nagpabautismo bilang kadugo ang katapatan at katalinuhan bilang tunay na kadugo. Marami ang panuntunan ng pagiging tapat at tunay na kadugo mula sa iba't ibang mga aklat ng Biblia. Pero po sa mga pag-aaral ng mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, ngayon, ang panuntunan ng katapatan ng Birheng Maria ang sukatan. Nakita natin, batay sa mga pagbabalik-aral natin sa mga batayang aral ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, gaya ng Bible study and prayer session nung Sabado, ika-4 ng Nobyembre taong 2023, na nakinig at sumunod si Maria sa Diyos. Bagamat nakitaan si Maria ng takot, duda at kaguluhan ng isip habang siya ay kinakausap ng anghel na si Gabriel, mas pinakinggan niya ang mga salita ng Diyos na ibinubuhos sa kanya nung kinausap siya at kinilala na siya na nga ang Birhen. Kung maalala po natin, ipinakita sa ating mga kadugo ng Diyos ang naging takot, duda at kaguluhan ng isip na Maria nung sinasabihan na siya ni Gabriel na siya na nga ang Birhen na dadaanan ng Diyos sa pagtungo ng Diyos sa lupa. Itinuro ng Diyos sa mga kadugong dumadalo sa AND KNK Cup
Bible study and prayer session ng 5 Sabadong singkad na sa ngayon, ang mga bersikulo na nagpakita nga ng takot, duda at gulo sa isip ni Maria noong mga sandaling yon. Sa ating mga balintataw, ibinukas ng Diyos ang mata ng mga kadugo. Mga kadugong tapat na dumalo at tapat na nakinig at tapat na nag-aaral. Sa 5 Sabadong ito, ang eksenang nasa magkabilang gilid ni Maria si Gabriel at ang ahas, ang diablo. Ibinukas din ng Diyos ang mga mata ng mga kadugong tapat na bahagi ng mga Bible studies ng 5 Sabado na ito. Ang naging digmaan, kumbaga, ng anghel at ng diablo upang hatakin ang kaisipan ni Maria sa pagsunod o pagsuway sa Diyos. Sa digmaan iyon, nakita natin na pinili ni Maria ang makinig at sumunod sa mga salita ng Diyos kaysa sa makinig at sumunod sa pambubuyo sa kasalanan mula sa diablo. Nakita po natin ibinigay ni Maria ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya naman pinagtagumpay siya ng Diyos laban sa ahas ayon na din sa isinulat mismo ng Diyos bilang propesiya sa Genesis 3:15. Ano po ang propesiya? Dudurugin ng birhen ang ulo ng ahas. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, napagtagumpayan ni Maria ang ahas. Pinatunayan ni Maria na sa harap ng kaguluhan, tukso at mga panlilinlang na dulot ng diablo upang magkasala ang tao sa pamamagitan ng pagsuway nito sa mga utos ng Diyos, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos sa lahat ng sandali. Ipinakita ni Maria na ang isang tao na tapat na nakikinig at sumusunod at nagpapasakop ng buong makatotohanan sa Diyos ay binibigyang kapangyarihan ng Diyos na mapagtagumpayan ang mga pakana ng diablo. Marami pa marahil ang hindi nakakaunawa, pero sa totoo lang, kasama sa mga pakana ng diablo ang peke at falsipikadong pananampalataya o yung pananampalatayang kunwari ay gumaganap, pero hindi naman nakakaintindi. Pakana ng diablo ang pagbibigay ng kaisipan sa mga tao na hindi na nila kailangang magbasa ng Biblia. Hindi na nila kailangang dumalo o tumulong sa mga gawain ng simbahan basta't sila ay nananalangin o nananampalataya. Sinasabi ng diablo sa maraming tao, okay na ang nananalangin, okay na ang nananampalataya kahit di magbasa ng Biblia at di dumalo sa gawain. Pero hindi ito okay sa Diyos. Sa Mateo 7:21, sabi ng Diyos, hindi lahat ng nananalangin ay papasok sa langit. Ibig sabihin, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ng Diyos ko, ay pakikinggan at tutugunin ng Diyos. Sa Santiago 2:19, sinabi ng Diyos, hindi sapat ang nananampalataya lamang kasi ang mga demonyo man ay sumasampalataya din. Tanong ng Diyos dito sa versikulong ito, para sa mga tao, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Pero dagdag ng Diyos sa Santiago 2:19, hindi sapat ang pagsasabi ng mga tao na nananampalataya sila sa Diyos. Kulang na kulang ito ayon sa Diyos kasi ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. At hindi lang yon ang sabi ng Diyos. Sa Santiago 2:20, galit ang Diyos sa mga nagsasabing nananampalataya sila. Sabi niya, isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Nabasa na po natin sa Santiago 2:17. Patay ang, ano yun? Ano nga sinasabi doon?
Patay ang pananampalataya, wala nang Pananampalataya, walang panakip na gawa. Amen. Ano po yung kauna-unahang pagkakapahayag doon? A little patay ang higher. pananampalataya, walang palakip na gawa. Oo nga po, pero meron po yan bago sinabi ng Diyos yan. Santiago 2:16, anong sabi doon? Wala? O sige. Santiago. Nakita ko, stock knowledge po yung sumagot. At marami pang ibang mga pakanaan, Diablo. Sa layuning linglangin ng tao sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa pakanang ito. Sa mga pakanang ito ng Diablo. Mga maling aral ang kanyang ginagamit at sa totoo lang, nagtatagumpay talaga siya sa ngayon. Kasama sa mga pakanaan ng Diablo, ang kunwari ay pagdalo o pagtulong sa mga gawain ng Diyos, pero hindi naman nakatuon ang pansin sa mga gawain, lalo na sa mga pinag-aaralan. At sa halip, busy na nakikipagchismisan lamang sa mga katabi o sa mga ibang gawain. Kasama din sa mga pakanaan ng Diablo, ang di pagbibigay ng seryosong pansin sa mga pinag-aaralang mga katuruan ng simbahan, na ang bunga ay ang laging maling sagot kahit na sa mga tanong na tinalakay at sinagot na noon pa man. Sa panakanang ito, nais ng Diyos na magpakita ang tao ng kunwari o peke at palsipikadong pagdalo sa mga gawain. Ayaw kasi talaga ng Diablo na matuto ang mga tao sa tunay na salita ng Diyos. Kaya kinokontrol niya ang isip ng mga tao. Huwag kayong makikinig dyan. Kalahati lang ang ibibigay niyong tenga dyan. Kaliwang tenga lang niyo ang ibibigay niyo dyan. Huwag ang dalawang tenga. Kalahati lang ng utak niyo ang ibibigay niyo dyan. Kalahati lang ng mata niyo ang ibibigay niyo dyan. Okay na yon. Kasi sa totoo lang, sa Diablo naman kayo at sa kanyang impyerno patungo. Yun ang sinasabi ng Diablo. Kasama din sa mga pakanaan ng Diablo ang patuloy na pagbabaliwala sa pagbibigay ng tamang mga ikapo, alay at handog. At yung hindi pakikisa sa mga gawain ng simbahan, gayong wala namang mabigat na dahilan. Nakatago lang. Ayaw lang gumanap. Kasama sa mga pakanaan ng Diablo, ang hindi pagdalo sa mga regular at nakatakdang pag-aaral ng Biblia at sama-samang panalangin. Sa sama-samang pagtitipon online at dadalo lamang pag may kailangan na naman sa abogado. Panghuli, kasama sa mga pakanaan ng Diablo ang pagpapakalat ng kanyang kamandag. Ahas nga di ba, na may kamandag. Upang maging ang mga nagsasabing sila ay mga kadugo na, ay hindi pala tunay. Dahil ang layunin lamang pala nila ay makakuha ng tulong pansarili. Pero sabi nga ng Diyos, hindi siya pwedeng hamakin. Sa Galatia 6:7 nakasulat, huwag niyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring hamakin o tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Karma is real, di ba, mga kadugo? Dagdag pa nga sa Galatia 6:8-10, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman, sa sariling interes lamang, ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu, nakikinig at tumutupad sa mga gawain, ibinibigay 100% ang mga utak, ang mga mata at ang mga tenga, ang buong katawan sa Panginoon. Aani ng buhay na walang hanggan. Maliwanag ito, di ba mga kadugo? Sabi din ng Diyos, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani. Kaya nga, basta may pagkakataon,
gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kadugo. Mabuti na lamang sa pamamagitan ng halimbawa ng Birheng Maria na itinala ng Diyos sa luma at bagong tipan ng Biblia, ibinigay ng Diyos ang kanyang remedyo upang makahulagpos ang tao sa kontrol ng dyablo. May patibay po tayo kahit sa bagong tipan na kontrolado ng dyablo ang kaisipan ng tao. Ano po ang patutuong yun, Pastora Mary? Sa bagong tipan, na ang kalaban ng mga tunay na mananampalataya, hindi ang laman at dugo ng mga tao, hindi ang mga tao mismo, kundi ang mga pinuno, ang mga makapangyarihan, ang mga puwersang spiritual ng kadiliman. Saan ka po makikita yan? At pakibasa nga pong muli. Saan po nakita? Efeso 6:12. Efeso 6:12. Ano po ang sabi niyan? For we are not fighting against flesh and blood, but against the powers, the rulers, the spiritual forces of darkness, which has gained control over the heavenly realm. Yung po binabanggit niyan ng Apostol Pablo, ang abogado ng Diyos. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at sa dugo ng mga tao. Hindi sa tao ang kalaban natin, kundi doon sa dyablo na kumukontrol ng kaisipan ng tao. Ang problema lang dyan, hindi alam ng tao, kontrolado ang isip niya ng dyablo. Pero kung hindi ka nakikinig, hindi ka sumusunod, hindi ka nag-aaral, hindi ka tumutupad, kailangan mong mag-isip. Ang Diyos ba nakakontrol sa akin o ang dyablo? Yan po ang katotohanan kailangan nating maunawaan sa ating simbahan. Dahil kung hindi po, may problema po tayo. Nakakuha nyo na, Pastor Mary? Pakibasa nga po. Amen. Amen. Amen po. Efeso 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen po. Aling puwersa raw ang umiiral sa daigdig na ito, Pastora Mary, ayon dyan? Ano daw po ang kumukontrol sa sandaigdigang ito ngayon, Pastora Mary? Ayon dyan sa binasa nyo? Ano mahal na hindi, kadiliman po ang umiiral sa sanlibutan po. Amen, mahal na hindi. Okay, basa nga po ulit. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Sandali po. Ano daw ang umiiral sa sanlibutan ito, mahal na Pastora Mary? Ay. May kapangyarihan po, mahal na LD. Kapangyarihan. Kapangyarihan po saan? Sa kasamaan po, mahal. Ang mga pinuno, ang mga namamahala, ang mga nangangasiwa, ang puwersang espiritual ng kadiliman na namamayani sa sanlibutan. Ano ibig sabihin nun, Pastora Mary? Amin po, mahal na LG. Bali po, ano po, yung tao po na abala po sa lahat ng bagay na hindi po inuuna ang kapakanan ng ating Panginoon po. Hindi po nakikinig at hindi po sumusunod, mahal na LG. May ganun po bang kadugo? Mayroon din po, mahal na LG. Buti na lang ang sagot nyo, mayroon din. Ibig sabihin, hindi naman pangkalahatan. Amin po. Pwede bang ibulong nyo sa akin kung sino yung mga kadugo din
na hindi nakakatupad? Hindi, pag tayong dalawa na lang ang nag-usap. Amin pa. Maraming salamat po. Tuloy po natin ang katotohanan ito dahil siya pong mabigat. Alam kong alas 12 na ng tanghali, but let's go on with it. May padron na ibinigay ang Diyos sa pamamagitan ng halimbawa ng Birheng Maria na itinala ng Diyos sa luma at sa bagong tipan ng Biblia. Ang padron na ito, ang remedyong ito, upang makahulagpos ang tao sa kontrol ng dyablo. Ano po yung padron na yan? Lubos na kababaang loob. Ano ba ibig sabihin ng kababaang loob? Aminin na ikaw din, kasama din sa mga kadugo din. Oh, di ba? Urong din yata na dinig ko rito. Di ba? Kababaang loob. Aminin din. Hindi po masama ang umamin kung totoo din. Lalo na't may mga kadugong nagsasabi na meron nga din. Lubos na kababaang loob. Lubos na katapatan sa pakikinig ng kanyang salita at sa pagtupad sa mga utos. Yan ang remedyo at sa kasalukuyang panahon. Meron na tayong padrong susundan, kumbaga. At ito ay ang padron ni Maria. Alam po ninyo, sa totoo lang, nakikita ko po, hindi lamang ako. Meron pong spiritual attack sa ating simbahan mula nung ating talakayan ng Birheng Maria. There is a spiritual attack that is ongoing even now. Yan pong spiritual attack na yan, naging dahilan kaya hindi ako makawa sa himpapawid sa halos lahat ng palatunto ng aking hinahawakan. Ayan. Nandiyan ang technical group to attest to the fact na puro replay ako. Bakit po? Masama lalamunan. Masama sipon. Kinailangan kong magpakonsulta sa doktor. And as we are preparing for this online gathering today, another spiritual attack has taken place and continues to take place. Bakit? Sa totoo lang po, mga minamahal na mga kadugo, kaninang madaling araw, eto na naman. May halak na naman ang mahal na LD. May halak na naman sa boses. May sipon na naman. Sipin mo out of nowhere. Biglang eto na naman. At even as I'm speaking now, nakita nyo naman, hindi ko naman may kakaila. Kaya kanina ko pa gustong ipaskel na lang ito yan at ipabasa na lang ng ipabasa. Kasi nga po, dahil sa aking halak, nagkakaroon na ng ganitong problema sa pagbabasa. Pero sayang naman na naririto kayo na hindi ang mahal na LD magdi-deliver kahit nahihirapan. Di ba? Sayang naman ang presensya ng mga kadugo na naririto. At least yung mga kadugong naririto pa. So tuloy po natin. Sana po wag mangyari sa ating lahat ang ganitong spiritual attack. And then yung aking asawa, nakakailang araw na ganito rin ang kondisyon. Abay, nag-judging naman kami. Mga mahal na kadugo, mga mahal na kapatid. Nagpapapawis naman kami. So, mahirap tamaan dapat ng ganitong uri ng sakit. Pero masama ang dalang hangin ng puwersang namamayani sa sanlibutan ito. Talaga naman, oo. Kung aaraling mabuti po ang Biblia, walang ibang karakter, kumbaga. Sa Biblia, ang pinaglalaanan ng ganito karaming mga bersikulo kundi si Maria. Maliban sa Diyos, siyempre, sa kanyang anyong Ama, Anak at Espiritu. Sandali lang. Kaya naman, upang tayong mga nag-aaral ngayon, ay makaunawa, kinilala ang Birheng Maria ng Diyos sa 152 mga bersikulo sa Luma at Bagong Tipan ng Biblia. Hindi pa kasama dito yung hindi direktang tumutukoy sa Birhen. Meron po kasi mga pagpapahayag referring to the Virgin Mary, but only impliedly. Kaya hindi na po natin sinama yan. Higit na mas marami pa dyan dapat. Gusto po ng Diyos na bigyang pansin natin ang lahat ng mga bersikulong ito. Ito yung dahilan. Kaya ako sinasabi po kanina, itutuloy natin ang pagtalakay sa Birheng Maria. Bigyan tayo ng kapangyarihan at kakayahan ng Diyos
at kalusugan, gampanan nito. Gusto kasi ng Diyos na bigyang pansin natin ang lahat ng mga bersikulong ito may kinalaman sa Birheng Maria. Dahil magbibigay ang lahat ng mga ito ng katatagan sa ating sariling katayuan bilang mga tunay at totoong mananampalataya o bilang mga tunay na kadugo. 7 sa mga bersikulong ito ay mababasa sa Lumang Tipan. Sa Genesis 3:15, mga awit 22:10, Isaias 7:14, Jeremias 31:22 at Mika 5:2-3. 144 naman ang mga bersikulong nakatala sa Bagong Tipan, lahat tungkol kay Maria. Sa A&D KNK Bible Study and Prayer Session ng Sabado, 1 ng Nobyembre taong 2022, tinanong ang mga kadugong dumalo, ayon o ano sa mga bersikulong ito ang inyong pinakapaborito at bakit? Ang payo ko po, kahit tapos na po tayo rito ngayong araw na ito, tanungin natin lagi, ano ba sa mga bersikulong ito ang ating pinakapaborito at bakit? Mahalaga po ang tanong at mahalaga ang sagot. Pinakita kasi ng naging talakayan kung sino ang mga tunay na pinagpapala ng Diyos sa hanay ng mga kadugo sa Pilipinas at sa buong mundo gamit ang padron ni Maria. Sabi ng mga Kristiyanong walang unawa, hindi dapat pinag-aaksayahan ng panahon ng mga mananampalataya si Maria. Dapat daw, sabi ng mga kaawa-awang mga Kristiyanong ito, pwede namang dumiretso na ang tao sa Diyos. Ang tanong lamang sa mga Kristiyanong ito, kung wala palang halaga si Maria sa Diyos, bakit pa siya itinalaga ng Diyos mismo bilang kanyang pangunahing instrumento ng pagliligtas sa mga tao noong una pa man? Kung aalalahanin nating mabuti, aralin nating mabuti, binigyan ng Diyos ng napakahalagang papel si Maria sa pagliligtas sa mga tao mula sa diablo. Sa Genesis 3:15, ayon sa Latin Vulgate at iba pang mga salin, hindi na lamang si Maria ang birhen na dadaanan ng Diyos. Mary was blessed not only because she's going to be the vessel by which God would come down from heaven to come to earth in human likeness and form. There is something more important. Si Maria mismo ang itinalaga ng Diyos upang siyang dudurog sa ulo ng ahas. Maliwanag ang ibig sabihin nito. Si Maria ang instrumento ng Diyos upang talunin ang kasamaan, kasalanan at katiwalian sa sanlibutan at maligtas ang mga tao. Ikalawa, kung hindi mahalaga si Maria sa Diyos, bakit kaya niya pinahihintulutan pa na maitala ang kasaysayan ng kasalan sa Kanaan sa Juan 2:12 ng Biblia? Sa mga nabigyan na ng unawa sa kasalang ito, ipinakita ni Jesus na siya ang Diyos. Sa mga nabigyan na ng unawa sa kasalang ito sa Kanaan, sa Juan 2:12 ng Biblia, ipinakita ni Jesus na siya ang Diyos. Kung papansinin sa kasaysayang ito, kumilos si Jesus upang ipakilala na siya nga ang Diyos matapos siyang lapitan ni Maria upang humingi ng tulong para sa mga ikinakasal noon na nagkaproblema. Walang ibang konklusyon dito kundi may kapangyarihan si Maria na humingi ng awa sa kanyang anak, si Jesus ang Diyos, upang tulungan ng mga nagigipit ang mga nangangailangan. Ano na nga ang pagkakabanggit sa atin sa katayuan niya ni Maria? Ano ang pangalang ikinakabit kay Maria tungkol dyan? Ina ng Diyos po. Opo, pero maliban dyan, yung kapangyarihang humingi. Mediatrix. Mediatrix. Yes. Tama po. Pastor Rafila, mahal na taga-usig. The Lady of Mediatrix. Siya ang tagapamagitan ng lahat ng pagpapala nagmumula sa Diyos. At ang Biblia mismo
ang nagpatunay nito, mga minamahal na mga kadugo. At ang binabanggit po natin dyan, sa Juan 2, 1-12, walang ibang konklusyon ang makukuha mula dito, kundi may kapangyarihan si Maria na humingi ng awa ng kanyang anak, si Jesus ang Diyos, upang tulungan ng mga nagigipit ang mga nangangailangan. Minsan pa, TK Virgie Bulawin, anong tawag kay Maria? Dahil siya ang tagapamagitan ng mga pagpapalang nagmumula sa Diyos. TK Virgie Bulawin. Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan ng Jesus. Amen. Ang Birhing Maria po, mahal na LD. Ano na nga po yun? TK Lulu. Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan niyang Jesus. Amen. Mahal na LD. Siya po ang mediatis yung tuloy mo. Huwag mo bibitinin yan. Tuloy. Mediatrix po. Siya po yung Birhen Maria na tagapamagitan po. Para sa? Siya po yung, para po sa kaligtasan po ng mga tao po. Para sa paghingi ng mga tao. Ng tao po sa oras ng kanilang kagipitan. The Lady Mediatrix of All Grace. Ano nga po yung tawag doon? Sa Tagalog? Ina ng laging saklolo po. Ina naman po yun. The Mother of Perpetual Help naman po yun. Kasi po, pagka binanggit mo, ina ng laging saklolo, pagka binanggit mo yan, tagapamagitan po. You are referring actually to her status as the mother, pero to lady. Not that it made any difference, because as a lady, she is the mother. Pero iba po kasi yung ibig sabihin doon. Ina ng laging saklolo. Amen. The mother of perpetual help. Diba? The mother of perpetual help. And she is also truly that. The mother of perpetual help. Diba? Naalala ko nga, TK Lulu, nung bata pa ako, yung kanta. I'm sure, naalala din ni TK Raul to. Mother of Christ, Mother of Christ. Tuloy mo, TK Raul. Diba? I sunet. Hindi ko makuha yung buo. For the... Sige, yung boses mo gamitin mo. Naalala ko yung hymn, pero yung lyrics hindi ko po makuha. Sige lang po. Yung tono. Di ba? Kaya nga po ako hindi nahihiyang magsabi, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Sorry gustong umiyak ng puso ko eh. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary. Hail Mary, full of grace. God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Now and at the hour of our death. Amen. Yun po yung katotohanan. And we're not teaching something that is not in the Bible. It is there in the Bible. Sa totoo lang po, mga mahal na kadugo. And let's get wind up with this. Let's get concluded by this. May kapangyarihan si Maria na humingi ng awa ng kanyang anak, si Jesus, ang Diyos, upang tulungan ng mga nagigipit, ang mga nangangailangan. Pero sabi nga sa English, let us make no mistake about it. Huwag tayong magkakamali. Kaya inihingi ni Maria ng tulong ang mga ikinakasal sa Kanaan kasi alam niyang tapat ang mga ito sa pananampalataya sa Diyos. Yun po ang katotohanan. Alam ni Maria na ikinakasal noon ay nakikinig at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Alam ito ni Maria. Dahil mga kaibigan at mga kakilala din niya ang mga ikinakasal. Kaya hindi siya nangimi na hihingi sila ng tulong kay Jesus. Paano nating alam na si Maria ang kakilala dyan, hindi si Jesus?
Anybody would dare a guess? Sayang, nawala na ang mga taga-Kabanggan. Maliban kay Tike Lea. Anyone would dare a guess? Bakit natin sinasabing si Maria ang kakilala dyan? Hindi si Jesus? Tahimik. Hindi po ba? Eh kung sabihin kong nakasulat ang dahilan. Ha? Hi. Hello. Hi. Hi. Kasi po kayo, LLD, dinig na Nakilala po ni... Kakilala po. Ang kakilala sa kasalang yun si Maria. Hindi ang Ano nating alam yon na si kakilala? Kababayan Amin po. Nandun na po siya. Naroon na po siya sa kasayahan. LLD, ibig sabihin na imbitahan na po siya. Paano nating alam yun na siya ang inimbitahan, hindi si Jesus? Ang kasalan po ay sa Galilea, mahal na LD, at kung iisipin natin, mas naunang naandun si Maria bilang ina ni Jesus. Kumbaga, parang matagal na siyang nandun, kababayan na niya. Diba? So, pangalawa na lang po yung So, ibig sabihin, sa Panginoong Jesus. May papakita ba kayong bersikulo tungkol dyan? Meron po, Juan 2:1. Juan 2:1. Juan 2:1, ano ba nakalagay dyan, mga kadagos? Parati yata kasing malalim ang tingin nyo sa mga tanong eh. O, hindi, huwag masyadong lalaliman. May kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Kita mo na. Kita mo na. Sa buong Biblia, si Jesus ang bida. Pero dito sa Juan 2, ang naunang binanggit, hindi yung bida, yung ina ng bida. Pagmasdan po natin yung mga ganyang pagpapahayag. Unang binanggit, ang ina ni Jesus, si Maria. At makikita mo, hindi binanggit ni Juan ang pangalan niya. Bakit kaya? Diba? Ang kasalan po ay affair ng mga ang star po ay ang mga babae. Only you can make me whole. Oh. On me. Kaya ako po ginaganon. Wala kasi kayo rin sa harap ko eh. Naka-freeze. Ay, nako. Okay. I really don't know whether nakikita pa nyo to, but let's complete this. Pangwakas. Alam din ni Jesus na ang mga tao na inilapit na Maria sa kanya sa kasalan sa Kanaan ay mga tapat na mananampalataya. Alam ni Jesus na hindi lalapit ng kanyang ina si Maria ang mga tao kung hindi sila tapat sa Diyos. Mamahal na mga kadugot, mga kapatid. Tanungin natin sa ating mga sarili. Sapat ba ang katapatan natin sa Diyos upang mapapayag natin si Maria na sa sandali ng ating pangangailangan, ilalapit din niya tayo sa kanyang anak, si Jesus, upang tulungan. Sana po nadinig. Sana po nakita pa rin. But anyway, masaya po dahil lagpas-lagpas na po tayo talaga sa oras.